Good day guys, for today's video, Honda X-Raymon 25 cylinder head ay bibigyan ko ng ideya kung paano mag-dismantle, assemble at valve block. So for today's video guys, yan po ang i-share natin. Ito po ay ni-request sa isa sa atin ng mga subscribers at followers sa Facebook. Ang una natin gawin ay tanggalin natin ang dalawang bolt sa kanyang tappet cover sa kanyang intake. Pag matanggal na lang bolt, ay tatanggalin naman natin ang dalawang bolt sa exhaust naman na tappet cover. Okay. Kapag matanggal ng dalawang bolt sa ilalim ng ating exhaust sa tappet cover, ang next natin gawin ay tanggalin natin ang kanyang mga cover. Yun. So, ang next step ay tanggalin ang kanyang bolt sa kanyang lock sa kanyang camshaft. Pag matanggal na ang bolt sa kanyang camshaft, ay meron siyang flat na metal, Yun. Okay. So, yan po ang stopper ng ating camshaft at dalawang pin sa ating rocker arm. So, next ating gawin ay tanggalin natin ang dalawang rocker arm. So, kapag Honda 125 is wala siyang washer guys, Hindi siya katulad ng mga cylinder head ng Suzuki. Meron siyang washer sa kanyang rocker arm. So, tanggalin mo natin dalawang pin. Kasi yan po ang lagayan ng ating rocker arm. Isang maikli at isang mahaba na pin. So, yun. Yung mahaba is sa exhaust, nakaposition yan. So, dalawang rocker arm, pwede na natin bunutin. So, ulitin ko lang guys, wala siyang washer. Hindi kayo mabahala na mayroong mahulog na washer. Hindi katulad ng Raider G, Suzuki na Smash, at Raider G Pro, at Shogun, is meron siyang washer sa kanyang rocker arm. So, pwede natin bunutin ang kanyang camshaft. Yan po ang kanyang camshaft. So, pagkatapos yan guys, ay tatanggalin natin ang dalawang valvula. So, hindi natin matatanggal yan hanggat hindi natin matatanggal ang kanyang valve lock. So, gagamit tayo ng valve breaker. So, dalawa pang valve breaker guys, yung pangtanggal ng valve lock at saka pambalik ng valve lock. Ang una natin gamitin ay pangtanggal ng valve lock. So, pwede siya pukpukin. Tapos, lagyan nyo ng pang-alcontra sa ilalim guys para hindi atras ang ating valvula. Yung nilagay ko sa ilalim, Sa pin yun. Yun, natanggalan natin ang kanyang compression spring o valve spring. Pwede na natin mabunot ang kanyang valvula. So, yan po ang ating valvula guys. Yan po itsura natin combustion. Napakaraming carbon deposit, So, pwede na natin tanggalin ang kanyang valve seal na nakalagay sa kanyang valve guide. Para ma-check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang valve guide kung hindi ba ito umaalog. Kasi kapag umaalog yan, may problema sa ating valve guide guys. Possible yan yung dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming usok. Once na makapenetrate yung oil sa loob nating combustion chamber, possible yon ang dahilan kung bakit nagkaroon din ng puting usok. Kaya yung valve seal is need natin palitan kapag tayo ay nagbavalve lap o naglilinis ng valvula. Next natin tanggalin ay ang intake natin na valve lock. So, ang valve seal guys, yan po ang nag-control, or naghahigpit sa ating valve stem para hindi siya makaliking sa ating combustion chamber. Walang oil na makapasok sa ating combustion chamber na posibleng magkaroon o cause ng puting usok sa ating motorsiklo. So, yan po ang kanyang carbon deposit na nakapatong sa kanyang valvula. Yung intake, medyo marami-marami na rin. Yung exhaust is mas marami na rin. Kasi is 13 years itong hindi pa natanggal. Kung may nakita kayong problema sa kanyang valvula guys, na hindi na siya pwedeng i-valve lap, is pwede na siyang palitan ng bago, Pero kung pwede pa yung valve stem niya at saka yung valve face, so pwede natin siyang i-valve lap lang. Pero kapag meron kayong problema na makita tulad ng pagnipis, maaari niyo siyang palitan. Yan naman itsura natin spark plug guys, nagkukulay itim-itim na rin. Resulta na rin yan ng daming usok sa kanyang combustion chamber. Yun, mga oil na yan guys na nakadeposit sa ating spark plug. So, tanggalin na rin natin ang kanyang valve seal. Gamit ang ating long nose
At i-check na rin natin, i-double check na rin natin ang kanyang valve guide. Yan ang kanyang valve seal guys. Medyo need na rin palitan. Kasi tumatigas na yan. So ang kanyang valve guide is alugin lang natin. No? Kapag medyo malo guys, ulitin ko lang, need talaga siyang palitan yung valve guide natin. Okay. So kita naman, ox naman siya. Lilinisin na natin ang kanyang combustion chamber. Kunin mo natin yung mga makapal na carbon deposits sa loob ng kanyang valve seat. At syempre sa kanyang exhaust. Lahat ng makita natin ng mga mayroong mga carbon deposit is tanggalin natin. No? Kapag once natanggalan yung mga carbon deposit guys, next natin gawin ay lilinisin natin gamit ang gasolina. Yung mga unang carbon na makakapal guys. So kapag nakalinisan natin yung mga carbon na nakadeposit, next natin gawin ay buhusan natin ng gasolina. Tapos gamit na tayo ng steel brush pang pinali ng ating paglinis sa ating combustion chamber. So yun, medyo malinis siya guys. Better is pahangin na natin siya ng kaunti gamit ang ating air duster. Yan, medyo malinis na siya. Ang next natin gawin is yung mga dalawang balbula. Linisin na rin natin ng mano-mano. Depende na rin sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Pwede rin kayo gumamit ng bench grinder, no? Na may steel brush. Pero for the meantime guys, wala tayong mga ganyan. So ang gawin natin is mano-mano lang tayo maglilinis gamit ang ating kutsilyo, no? Lahat ng mga carbon deposit na nakadikit sa ating balbula, linisin natin. Kasi yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng loose compression ng ating makina. Pati exhaust linisin na rin natin guys. Basta nakadepende na sa inyo kung anong mga paraan nyo na paglinis ng inyong materials na may mga carbon. Pwede liha, pwede kahit ano. Basta importante is malinis natin ang ating mga balbula guys. Before natin siya i-valve. So ito lang muna ang pakita ko sa yung paraan kung paano natin linisin, no, gamit ang ating kutsilyo. So pagkatapos steel brush. Pag medyo okay na yung balbula, ilinisin natin gamit ang gasolina. Pero pa sa akin guys, no, mas the best talaga kung mayroon talaga kayong budget. Much better palitan nyo ng bagong balbula ang inyong motorsiklo. Kasi itong balbula ni Bossing is medyo 13 years na siyang nagsiservisyo sa kanyang makina. So since wala pang budget si Bossing at hindi ko ito na suggest kanya, much better is pakinabangan mo natin. So for the meantime, yan muna natin gamitin ang kanyang unang balbula. So sa pagbabalblap guys is meron tayong dalawang grinding compound na gamitin, no, yung coarse at saka yung fine. Yung coarse is medyo medyo may pagka rough ang kanyang grinding compound. At yung fine naman is medyo merong pagkanipis na grinding compound. So unahin natin yung medyo pagka-rough na grinding compound guys, yung coarse, kasi una yan na isasabak natin. Kasi yung carbon deposit sa kanyang balbula is medyo makapal. So, kailangan gumamit tayo ng coarse na grinding compound. Kapag medyo makuha na yung mga naunang carbon deposit sa kanyang balbula guys, saka natin susunod yung fine o pinali natin na grinding compound. Yung pang-smooth sa ating valve seat. So, baka may magtanong kung dapat bang gamitan ng, kailangan pa bang i-valve lap? Yes, compulsory pa talaga guys na i-valve lap natin para ma-monitor natin ang sitwasyon ng ating balbula at the same time yung valve seat natin. Kasi kapag natin na ma-monitor yan, maaring kayo ay mapurisya sa daanan, magkaroon ng matayin kayo ng motor, magkaroon siya loss compression, or hard starting siya. Yung minor din pagkakabago. Yan po ang benepisyo ng ating pababalve lap na bumalik yung tamang minor, maka-air at saka fuel mix tayo sa ating karburador. Yan po yung mga benepisyo kapag tayo ay nagbabalve lap o nagbagrind sa ating balbula. So, pagkatapos ng intake malagyan ng coarse, ang next naman is yung exhaust ang lagyan natin ng coarse. Pagkatapos ng exhaust, saka gamit tayo ng barina, no? Pang-grind. Yun, no? So, barina lang muna natin gamitin guys para nito mahirapan at matagalan pag babalve lap sa ating valve seat. Pwede rin mano-mano, no? Hanap lang kayo ng hose na mataas, tapos ilagay nyo sa balbula, tapos ikot-ikotin nyo lang. Ipahiga nyo na lang yung cylinder head nyo sa ibabaw, tapos yung balbula naman is ipaharap nyo sa ilalim, saka ikot-ikotin nyo ng hose. Yung hose na sapat lang makaipit sa ating valve stem. Kung wala kayong barina na mahihiram.
So yun lang. Siyempre, huwag kalimutan mag-like at subscribe sa ating YouTube channel guys, no? Kung ikaw ay ngayon pa lang napadpad at sa tingin mong video itong ginawa ko is malaking tulong sa pagresolba sa problema ng inyong motorsiklo. Yan, maraming salamat. Pagkatapos ng intake ay siyempre next natin i-valve lap ang kanyang exhaust, no? Same procedure pa rin guys. Kung anong ginawa natin sa intake, yun din ang gawin natin sa exhaust. Okay. So, yan ang itsura ng ating unang valve lap guys, no? Medyo okay na rin siya kasi wala na yung itim-itim na kapatong sa ating valvula. So, next is ang ating fine. Yun, fine na ating gamitin. So, yun. Same procedure pa rin guys, no? Paglalagay, kaunti lang ilagay natin. Kung gaano kadami yung kakaunti yung nilagay pala natin sa ating balula sa intake, yun din ang kalit ilagay natin sa exhaust. Huwag mo nating damihan guys kasi meron pa rin yung natitira na grinding compound sa ating valve set. Importante is nakuha na yung mga unang carbon deposit sa ating valvula guys. Sa exhaust, lagyan din natin ng kaunti. Mas maigi talaga guys na mag-grind natin yung valvula. Kasi may benepisyo talaga ito kapag nag-grind natin ang ating mga valvula. Maganda yung ginawa ng kanyang cylinder head guys. At tama pa ang pagtimpla ng inyong carburetor. Kapag wala mga carbon deposit na kapaloob sa kanyang exhaust at saka sa kanyang valve seal. Ito pa mga benepisyong hatid ng ating pag-grind o pag-valve lap sa ating cylinder head. Wow! So pagkatapos ng exhaust natin mag-grind, ang next natin i-grind guys is yung intake na naman. Okay. Yun. So next, intake. So yung mga naghahanap ang step by step, saka full video kung paano mag-dismantle assemble ng valve lap ng Honda XRM 2.5 cylinder head, ay malaking tulong itong ginawa guys. Alam ko malaking tulong ito sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang gustong matuto sa kanilang pag-DIY sa kanilang motorsiklo. So yun na po ang itsura at pinali ng ating valvula guys. Napakalinis na, wala namang carbon deposit. Siyempre yung exhaust check din natin. So yun, puting-puti na yan guys. So kung gaano kaputi yan, siyempre yun din ang reflect ng ating valve set. Maputi na yan yung valve set. Kasi yung valve set guys, dapat wala ring carbon deposit yan. Kasi kapag may carbon deposit yun, loss compression ang resulta ng ating motorsiklo. Next natin gawin is para makita natin yung pinali na kutis ng ating ginrain, ay hugasan natin ang dalawang valvula gamit na naman ang ating gasolina. So yan po ang itsura ng ating dalawang valvula pagkatapos natin siyang ma-valve lap. Ay, headboard kaya aso na tayo. Yun no. Napakalinis na no. Yan na po ang itsura natin exhaust. Wow, napakaswabe. Wala na yung mga itim-itim. Sa intake, same pa rin no, ang pag-resulta. Sa next step is maglalagay natin ng valve seal no. Siyempre, dalawang ilagay natin valve seal guys. Since tinanggal natin noon ng valve seal, palitan natin siya ng bago. Ang pinalit ko ay double spring no. Kasi kapag double spring, mas maganda kasi yung kapit ng ating valvula guys. Yung original talaga ay single spring lang no, nasa baba lang. Pero yung valvula natin, yung valve seal pala na pinalit natin ay double spring. May spring sa taas, may spring din sa ilalim. Yung spring sa taas ang napaka-importante guys no, kasi yun po ang maghihigpit sa ating valve stem para hindi basta makatagas yung oil papasok sa ating combustion chamber. Pag once na tumigas yung valve seal natin at hindi na makahigpit sa ating valve stem, unti-unti nang makapasok ang oil sa loob ng combustion chamber, resulta na magkaroon din ng usok paminsan-minsan o kaunti sa ating tambutso. So kapag tayo ay nagtatap overhaul guys, required talaga ng magpapalit ng valve seal.
Pwede na di siya palitan ng valve seal, guys. Malaking tulong po ang pagpapalit ng valve seal sapagkat ito po ay makaiwas sa kunting-kunting usok na lumalabas sa ating tambutso. Baka kasi sa iba naka-experience ng nagpapalit ng piston ring tapos hindi nagba-valve lock at nagpapalit ng valve seal, may reklamo pa rin sila kasi may counting usok na lumalabas sa kanilang tambutso. Dahil na rin yun na hindi nila pinalitan ng valve seal ang kanilang valvula at hindi nila binalve up yun o grind. So, nalagay na natin yung exhaust. Next, yung intake. Mapifeel nyo talaga na mahigpit yung kapit ng ating valve seal, guys. Kasi kapag nilagay natin yung valvula, is matigas siya ipasok. Ibig sabihin, kapit-kapit na talaga ang ating valve seal. Yung spring sa kanyang ibabaw na bahagi sa ating valve seal. So, ilagay na natin ang kanyang compression spring. 2 valve lock. Gamit ang ating valve breaker na pang-lock. So, nalagay na natin yung exhaust. So, yun, konting tulak. So, yun guys, yan na po itsura nating compression spring. At saka valve lock. Next, yung intake. Same procedure pa rin. Ilagay natin yung compression spring o valve spring. Tapos, ibabaw yung valve lock. 2 valve lock. Kapag malagay na natin yung 2 valve lock, guys, sa kanyang valvula, syempre is i-check na natin kung wala bang tagas ating ginawang pagbavalve lock o pag-grind sa ating valvula. Kasi pag may tagas yan, guys, dapat na natin yung ulitin ang pag-grind hanggang hindi na siya tumagas. Oh, no! Kasi may possible na may carbon deposit pa rin na nakapatong sa kanyang valvula. So, gumamit tayo ng coarse at saka fine, sure ball tayo na hindi talaga magkaroon ng tagas ang ating trabaho. Check natin kung wala bang tagas. So, yun guys, walang counting moisture o tagas na lumalabas sa kanyang valvula. So, I mean to say, ox na ox sa ating trabaho at wala tayong angay pang ay kabahala. So, next, ang kanyang exhaust. Check na rin natin. Lagyan natin ng kaunting gasolina. So, yun. Wala pa rin tagas. Walang moisture. Ibig sabihin, guys, goods na goods ang ating ginawang pag-valve lock. So, siyempre, since tapos na ating intake at saka exhaust na pag-valve lock at naging successful na siya, ang pinaka-next natin gawin, guys, ay, siyempre, i-assemble natin ang ating manatirang pisa sa kanyang cylinder head. So, yun, guys, ox-knock na siya at successful ang ating pag-valve lock. Tapuhan natin ng basahan yung kanyang combustion, pressure ball na malinis. So, next step is kanyang camshaft na naman. Sa ating camshaft is lagyan natin ng kaunting gasolina, kaunting oil pala. Kasi nga is nilinis natin siya, guys, Mas maigi is lagyan natin ng oil ang kanyang bearing kasi matagal pa yung makapasok ang oil sa ating cylinder head. Much better lagyan natin ng oil ang kanyang mga bearings. So, kailangan naka-down yung cam lobe, guys. Ibig sabihin kapag naka-down, naka-close siya. Para hindi natin mahirapan mapasok yung 2 rocker arm. So, next step, ilagay natin ang isang rocker arm sa exhaust. So, dapat naka-close yung camshaft natin. Paano ba malaman? Siyempre, yung 2 cam lobe nyo is nakababa sa ilalim, Nakaposisyon sa ilalim yung kanyang cam lobe. So, kapag naka-experience kayo na medyo matigas, ipasok yung pin sa kanyang rocker arm. Tulad ng nasa video, guys, medyo nahirapan tayo ipasok yung pin. Ang gawin nyo kapag nahirapan kayong ipasok yung pin, ay luwagan nyo ang adjuster ng inyong valvula. Yung nut at saka yung natutulak sa ating valvula. Yung sa ating valve lock. Yan. Medyo nakatulak yan, guys, Kaya hirap ipasok yung pin natin. Ang gawin nyo is luwagan nyo lang siya. Yan. Tanggalin natin ulit at luwagan siya. Kasi nakatulak yan naka-partial tulak. Kaya hirap ipasok yung pin natin. Okay. So yun, naluwagan na natin siya. Pwede na natin unti-unting itulak yung pin. Luwagan pa natin na kaunti.
So hanggang magkaroon siya ng libre guys, no? Mataas yung clearance niya. Saka nyo lang siya ibalik yung adjuster kapag magta-timing ng kayo ng balbula. Yun, no? Di ba? Pasok agad siya. Kapag may clearance ang ating valve adjuster. So next step, ilagay natin ng kanyang intake. Sa intake, medyo hindi tayo nahirapan guys kasi nga is may clearance yung balbula natin. Yun, no? Di ba? Napakasmooth siya ipasok. So, kapag nalagyan natin yung kanyang pin, ay simple lagyan natin yung stopper ng camshaft bearing at saka yung stopper ng ating dalawang pin. May guide yan guys ang ating stopper. May nakalagay dyan na out. Ibig sabihin, pag out, nasa labas nakaposisyon yan. So, dapat yung dalawang pin is naka-coincide kung anong posisyon ng ating stopper. Doon din kayo mag-adjust. So, kapag nalagay nyo ng stopper, tapos yung pin, nagka-coincide na yung posisyon niya at pwede na lang ilagay ang kanyang lock o bolt na 6mm. So yun, na-symbol na natin guys lahat. Ang kulang na lang is siyempre yung kanyang takip ng kanyang balbula at siyempre kailangan natin siya i-retaining. Mamaya na kapag i-retaining, kapag ma-symbol na natin yung kanyang cylinder head sa kanyang makina. So mayroong adjustment dyan sa ilalim, mayroon tayong adjust dyan. Maluwag yan, maluwag. So i-adjust natin yan mamaya kapag tayo ay nagre-retiming o nagbabalb clearance, check sa valve clearance ng kanyang cylinder head. So, ibalik na natin ang kanyang spark plug. Siyempre guys, sa spark plug is kailangan meron yung gap ha, o clearance. Baka kasi is na, ano yan eh, nakadikit yung gap. Possible mahirapan kayong panda rin yan. Kapag medyo dumikit yung electrode sa kanyang ground. So, next step guys, since lagyan natin yung kanyang spark plug, ibalik na natin ang kanyang matakip at doon natin siya i-final. Sana sa video kong ito ay nagkaroon kayo ng ideya, kahit napakahaba ay sulit ko ng panoorin. At dagdag kaalaman na rin sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang gustong matuto sa kanilang trabaho. Maraming salamat at siyempre sa iyo sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.